Ang kwento sa likod ng kamatayan ng sikat na martial artist na si Bruce Lee. My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. I'm 24 right now. I said empty you. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. There were some Kung Fu movements. There is the finger jab, there is the punch, there is the back fist and the low. Of course, then they use leg, straight at the groin, or come up. Or, if I can back up a little bit, they start back from here, and then come back. Marami ang sinasabing dahilan ng kanyang ikinamatay, pero ano nga ba talaga ang kwento sa likod nito? Sa official press statement, nakasaad na namatay nga si Bruce Lee dahil sa cerebral edema noong July 20, 1973. Ang cerebral edema ay ang sakit sa utak ng tao, nang ibig sabihin sumobra ang tubig sa loob ng utak ng pasyente, kaya ito ay namatay. Ang dahilan nito ay ang allergic reaction ng mga gamot na iniinom ng isang pasyente. Ito nga ang tinatawag na gamot na Equagesic. Para ito sa mga nakakaranas ng pagkabalisa o kapag natitense yung tao, ito raw yung iniinom. Gayunpaman, maraming kontrobersyal na na-report ang inilabas noon at sinasabing kalokohan at pinagtatakpan lang ang kamatayan ng aktor na si Bruce Lee. Kung bago ka lang sa channel na ito, please subscribe, like this video, and hit the notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin every week. Umpisahan natin ang kwento sa kwento ng Hong Kong film producer na si Raymond Chow, producer at matalik na kaibigan ni Bruce Lee, noong July 20, 1973, pasado alas 4 ng hapon, magkasamang pumunta sina Bruce Lee at Raymond sa bahay ni Betty Ting P. Si Betty ay isang sikat na Taiwanese actress noon at plano nga ni na Bruce at Raymond na gumawa ng pelikula kasama si Betty. Ang pelikulang ito ay ang pinamagatang Game of Death. Sa kanilang pag-uusap bandang alas 7 ng gabi ay biglang sumama ang pakiramdam ni Bruce. Tinanong ni Betty kung ano ang masakit kay Bruce at sinabi ng aktor na walang dapat ipangamba dahil masakit lang ang kanyang ulo. Sa mga oras na iyon, binigyan ni Betty si Bruce ng painkiller at ito nga ang gamot na Equagesic na ipinayo ng doktor ni Betty na inumin niya sa tuwing masakit ang kanyang ulo. Nagpaalam naman noon si Raymond Chow dahil may iba pa silang appointment sa Miramar Hotel sa Hong Kong. Samantala, hindi pinasama ni Betty si Bruce at hinikayat ang aktor na manatili na lang muna at ipahinga ang sakit ng ulo. Bandang alas 9 ng gabi, tumawag si Raymond kay Betty at itinanong kung bakit hindi pa dumadating si Bruce sa kanilang meeting sa pelikulang Game of Death na kasama si George Lazenby na isang Australian actor na gumanap bilang James Bond. Ipinaliwanag ni Betty kay Raymond na ginising niya na si Bruce pero hindi umimik kaya hinayaan na lang niya muna itong ituloy ang tulog. Makalipas ang kalahating oras, nagpasya si Raymond na sunduin si Bruce pero hindi pa rin nagising ang tanyag na aktor. Sa sobrang pag-aalala, tinawagan ni Raymond ang doktor ni Betty na si Dr. Eugene Chu at pinapunta nila ang doktor sa apartment, ngunit wala ring nagawa para magising si Bruce Lee. Nagpatawag na sila ng ambulansya at sa pagsusuri ng mga doktor, wala nang buhay ang aktor. Alas 12 ng hating gabi, kinumpirma ni Raymond Chow na wala na ang aktor na si Bruce Lee. Namatay ang aktor sa murang edad na 32 years old.
Nasindak ang buong mundo na nagmamahal at humahanga sa kanya. Sa labis na pagmamahal lalo na ng mga Amerikano at Chinese, umabot ng 10 araw ang kanyang burol sa iba't ibang lugar. Sa Lakeview sa cemetery sa Seattle, Washington siya tuluyang inihimlay. Ang pamilya ni Bruce Lee uri ng martial arts na kahit daplis lang o parang kurot lang na dumapo ito sa katawan ng tao, ng isang bigwas nga lang kapag may inner strength itong taglay, mamamatay ang kinarate pagkaraan ng ilang araw kahit wala itong nararamdamang sakit. Ito ang isa pa sa umugong noon na usap-usapan. May naka-sparring di umano si Bruce Lee na sinadya siyang bigyan ng lethal karate chop. Pero dahil hindi naman daw nagpursige ang kanyang asawa na ituloy pa ang investigasyon at pinaniniwalaan na lamang nila ang findings ng doktor tungkol sa overdosage sa gamot na ininom niya para nga mawala ang sakit sa ulo. Nananatiling usap-usapan lang ang lahat. Ang nakasisindak lamang ay tila may kaugnayan sa bad omen maging ang pagkamatay ng kaisa-isa niyang anak na si Brandon Lee sa mura ring edad na 28 years old. That was from the upcoming movie called Rapid Fire, which you welcome its star from Los Angeles, Mr. Brandon Lee. 2 dekada matapos ang kamatayan ni Bruce Lee, sumunod naman na napatay si Brandon at kontrobersyal din ang ikinamatay nito. Sa shooting ng pelikula niyang The Crow, nasawi si Brandon dahil sa tama ng baril sa kanyang dibdib. Ayon sa mga investigador, tunay na .44 caliber ang tumapos sa buhay ni Brandon. Totoong nasa script ang barilan ni na Brandon at ng kanyang kaaway. Pero ang teorya ng mga pulis, nagtipid ang production outfit ng pelikula nila dahil mahigpit ang Hollywood sa paggamit ng mga delikadong armas kapag may shooting sa teritoryo nila sa Hollywood. Naghanap ang producer ng location shoot na labas sa jurisdiction ng Hollywood para hindi manghimasok ang anumang guild sa principal photography. Kumuha rin sila ng hindi gaanong eksperto sa ammunition bilang propsmen na bahagi nga raw ng pagtitipid. Pinatatanggal daw ang mga tingga ng tunay na bala saka pinapasaksakan ng kandila. Mas tipid ito kaysa bumili nga sila ng blank bullets. Nang mangyari ang eksena ng barilan, tunay na bala ang tumama kay Brandon pero walang nakakaalam na may tama na siya kaya tinapos pa ang buong shoot ng eksena bago nalaman na kritikal na pala siya. Sa report nila, may isang bala di umano na hindi natanggal ng buo ang tingga at iyon nga ay nagkataong nagamit sa anak ni Bruce Lee kaya siya na aksidente. Hindi lahat ay nakumbinse sa kwentong ito at duda sila dahil mahirap paniwalaan na ang tingga ay mahahati kapag inaalis at may kapirasong maiiwan sa bala kung talagang tutuusin. Kaya dito nabuo ang hinala na tulad ng kanyang ama, may nagnais na patayin din siya para lipulin ang mga angkan ni Bruce Lee. Dahil nga hindi lahat nakumbinse, ang tanong tuloy, sino ang gumanap na kaaway ni Brandon Lee sa pelikulang The Crow? Walang makapagsabi dahil walang inilabas na footages ang production. Ayon sa kanila, matapos ang insidente ay binura na nila lahat-lahat ng recording sa set ng pelikula dahil ayaw na raw din nilang maalala pa ang pagkamatay ng isang napakagaling na aktor. Pati ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente ay hindi rin daw malinaw. Napaka-kontrobersyal nito dahil walang sino man ang naimbitahan sa korte para nga ipaliwanag ang nangyari. Marami ang nagsasabing ang taong naglagay ng totoong bala sa .44 caliber ang dapat managot at sa death certificate ni Brandon Lee na si Dr. Leon P. Andrews na doktor na pumirma.
Sinabi rin niya ng personal sa media na siya ang nag-autopsy ng bangkay, pero ipinasa niya ang report sa isa pang doktor na nagngangalang Dr. C.L. Garrett. Isa si Bruce Lee sa naging sikat na martial artist at malaki ang iniambag niya sa industriya ng pelikula sa Asia. Sa ngayon, magkatabi na ang nitso ng mag-ama sa Washington sa Amerika. Naging biktima rin kaya ng Chinese Mafia ang anak ni Bruce Lee na si Brandon? Isa itong tanong na hindi lubos na masasagot dahil walang anumang issue ng Mafia connection noon kay Bruce habang namamayagpag ang kanyang acting career. Totoo kaya raw ang kwento ng sumpa sa kanilang pamilya? Kung sa gamot man namatay si Bruce Lee, dapat may nanagot dahil hindi naman niya opisyal na doktor ang doktor ni Betty Ting Pi. Pero bakit hindi ito pinursige ng kanyang pamilya? Dahil naniniwala ang angkan niya na talagang may masamang intensyon sa kanya ang ilang martial arts rival. Malalim, masalimuot, at kasindak-sindak talaga ang mundo ng mga taong produkto ng iba't ibang uri ng kakaibang sandatang kung tawagin ay martial arts. Maraming salamat po sa lahat ng nakapanood at sana nagustuhan nyo ang video na ito. Salamat!